Sa lahat ng oras, hindi nagbabago. Ganda po ng itanda. Actually, ito po, personal po sa akin yung kantang yun. Actually, yung kantang yun po yung team song ko nung bago pumasok yung 2021. Kasi, kasi lahat naman po tayo naging may mga pinagdaanan tayo last year, 2020, 2019, tayo natin pinagdaanan. Tapos narinig ko po yung kantang to. Last year, sabi ko, ganda ng kanta. Ano sinabi? Doon sabi na, sa lahat ng panahon, di ka, Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, nariyan ka, sa lahat ng oras, di ka nagbabago. Tapos ako, di ako tapat. At dami kong sablay, dami kong kakulitan, dami kong nagagawang kasalanan. Alam niyo kung tawag doon? Biyaya. Yung biyaya ng Panginoon po lagi binibigay po sa atin. Sila po kayo. Kasi ako po, tayo po, hindi po tayo dapat Pero pinapakita po lagi ng Diyos sa atin na may pakialam sa atin. This past Sundays na pinag-uusapan po natin about Christ being having care sa atin. Mas kinuha ko po siya sa Tagalog. Sabi ko, Pastor, pwede bang Tagalogin ko? Kasi nam ko pag Tagalog. May pakialam ang Diyos sa atin. At isang bagay po na pinapakita niya yung kanyang pagkakaroon ng pakialam sa atin, yung tinatawag po biyaya. Yung biyaya na ipinagkakaloob niya po sa atin. Yung biyaya na binibigay niya po sa bawat isa sa atin. Sa mas mandaling ito po, yan yung bagay na pag-uusapan natin. That Christ cares, experience His grace. Nanyahan ko po kayong tumayo. Sumaglit po tayong manalangin. Mapagpala namin Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa nag-uumapaw na biyaya mo po. Sa nag-uumapaw na pagmamahal mo sa amin. Na pinapakita mo na may pagkailam ka sa amin, Panginoon. Hayaan mo nga po sa sandaling ito ang yaman ng iyong salita ang patuloy namin makita, Panginoon. Itago niyo po ako sa iyong likuran. Ang tanging salita mo lamang po ang may hayag, Panginoon, sa likod ng pulpitong ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Manatili na lang po tayong makatayo at hiningahan ko po kayo na samahan niyo po ako, buksan po natin ang ating mga Biblia sa 2 Korinto. Ay rather, 1 Corinthians chapter 1. Okay po. Then magja-jump po tayo sa 2 Corinthians. Yan. So, sundan na lang po natin itong nakasulat po. At babasahin po natin siya ng salitan from verse 1 hanggang verse 7 po. Sa verse 7 po ay sabay-sabay po tayo. Then, jajump po tayo sa 2 Korinto. Chapter 5, verse 14 and 15. So, simulan muna po natin. Ako muna po, then tutugon po kayo sa verse 2. Then, sa verse 7 po ay sabay-sabay tayo. Okay po? Mula kay Pablo, na tinawag ayon sa kalooban ng Diyos upang maging apostol ni Kristo Jesus, at mula kay Sostenes na ating kapatid. Para sa Iglesia ng Diyos na Korinto sa mga tinawag upang maging kabilang sa sambahilan ng Diyos, pamamagitan ng pagkipag-isa ni Kristo Jesus. Gayon din sa lahat ng tao na nasa lahat ng dako, tumatawag sa pangalan ni Kristo sa Panginoon nating lahat. Datapwat ibig ko sa inyong malaman na ang Pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo, Pangulo ng babae ay ang lalaki, ang Pangulo si Kristo ay ang Diyos. Sunod po. Lagi akong ipapasalamat sa Diyos dahil sa mga mamahanap ng buhay sa inyo sa pamamagitan ng Kristo Jesus. Verse 5.
Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, kayo ay naging masagana sa lahat ng bagay, maging sa pananalita at sa kaalaman. Sumunod po. Ang katotohanan tungkol kay Kristo ay pinagtibay sa inyo. 7 po, sabay-sabay na basahin. Kaya hindi kayo nagkukulang sa anumang pagpapala habang hinihintay ninyo ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Then dyan po tayo sa 2 Corinthians chapter 5. Okay po, verse 14, ako po babasa, then 15 po ay, basahin na lang po natin ang sabay-sabay, ng dalawang verse. Pwede begin. Ang pag-ibig ni Kristo ang nag-ahari sa amin sapagkat natitiyak namin may isang namatay para sa lahat. Kung kaya ang lahat ay maibibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Ang Panginoon po ang mapupurihan ng kanyang salita. Maaari na po tayo makaupo. Gaya po ng sinasabi po natin kanina, ay ang pinag-uusapan po natin ay yung pagkakaroon ng pakialam ng Diyos. Christ cares. Pwede niyo po bang sabihin sa sandaling ko yun? May pakialam sa akin ng Diyos. Sige nga po. Isa pa nga po. Sabi niya, 1, 2, 3, go. May pakialam sa akin ang Diyos. Ang tanong, gaano po natin iminimin? Ibig sabihin, gaano katotoo sa atin yung salitang iyon? Kasi sinasabi niyo na may pakialam ba talaga sa akin ang Diyos? Or may pakialam sa akin ang Diyos? Saan po ba dun sa dalawang pananalita na yun? Na sinasabi natin na may pakialam sa atin ng Diyos. At isang bagay po dun na pinapakita niya ay ang pagkakaroon o ma-experience natin yung grace na tinatawag. O yung biyaya. O sa ibang salita, habag. Ang kahabagan ng Diyos. Marami siguro magtatanong, ano ba yung ibig sabihin yan? Di ba? Grace tayo ng grace. Ang alam ko lang grace yung kapitbahay namin. Pero ano ba yung ibig sabihin ng grace na yan? Kasi baka grace tayo ng grace, hindi natin nalalaman ano bang ibig sabihin yan. Hayaan nyo muna po ako na ibahagi kung anong ibig sabihin ng salitang grace. Pero bago tayo magtuloy-tuloy dyan, ay tignan muna natin po yung background nung binasa natin yung passage. Ito po ay letter ni Apostle Paul sa mga taga-Korinto. Actually, this is the second letter na sinend niya sa kanila. Kasi po yung Church of Corinth, okay, to give you an idea, is hindi po sila basta-bastang church. Pag sinabi natin hindi basta-bastang church, sabihin natin na yung kinalalagyan ng church doon o ng gawain doon is talagang maganda. Kasi business capital po yung lugar. So, in short, wealth nandun, business nandun, income nandun. So, wala ka lang masasabi, kumbaga. Pero ba't si Apostle Paul nagsulat ng letter? Kasi meron silang mga bagay na ginagawa doon. Una, meron silang tinatawag na divided loyalty, kung sino daw yung leader. Kasi meron sa nagsasabi, ako kay Pablo, ako kay Peter, ako kay Jesus. So, daming ganun. So, nagkakaroon ng division, in short. Then, ang pinakang malala, meron silang tinatawag na immorality. Pag sinabing immorality, something na bagay na hindi kagustuhan ng Panginoon. At yung bagay na yun po, ay anong sabi dito? Being tolerated sa church. Ibig sabihin, pinapabayaan lang po sa church. Kasi pag sinabi pong business capital during that time, nandun yung mga bagay na iisipin nyo ng hindi pinakamaganda. Sa isang city ay nandun. At yung mga mananampalataya po, ginagawa din po yung ginagawa ng hindi mananampalataya. At pinapabayaan lang sila ng mga taga-church. Kaya si Pablo po ay nagsulat ng letter, pangalawang beses, part 2. At binigyan niya po ng emphasis dito, yung grace.
binigyan niya ng emphasis yung biyaya ng Diyos. Marami sa atin nagsasabi po ang karamihan, so na-experience ko na yan, na lagi ko nang naririnig yan. Pero ang tanong, ano ba talaga ang grace? Bigyan niyo po ako sa daling pagkakataon para ipaliwanag po natin kung ano pong ibig sabihin ng grace. Una po, yan. Yan. Una, ano nga bang biyaya? Una, isang bagay na di tayo karapat dapat. Sa atin po, sa mga tao, once na ang tao po ay magkamali, ano po pagad ang kasunod niyan? Parusa. May consequence. Sabihin, merong bagay na kapalit yung ginawa. And being hindi karapat dapat, hindi ipinagkalob yung bagay na yun. Bagkus ipinakita pa rin ng Panginoon yung pagmamahal niya, especially sa bawat isa po sa atin. Kasi hindi niya tinignan, ikaw makasalanan. Ito, ganito ginawa mo, ganito. Hindi na tayo dinuro ng Diyos. Kasi hindi natin deserve na pansinin ng Diyos. Kasi makasalanan nga tayo. Siya matuwid na Diyos, dakilang Diyos, banal na Diyos, ibinaling niya yung tingin sa bawat isa po sa atin na nandito. Tawag po doon, biyaya. Okay? Sumunod po, isang bagay na pabor para sa atin. Ang tawag po doon, biyaya. May mga bagay na hindi tayo deserve. For example, blessing. For example, bigyan pa tayo ng kalakasan. Na tayo makulit naman. Yung sarili natin, ibinubulit pa natin sa pagkakasala. Pero ikaw, nandyan, nakaupo. At binibigyan pa ng kalakasan ng Panginoon. Diba sa isip ng tao, pag ang tao nagkamali o may gumawa sa'yo ng masama, usually, common thing na ginagawa ng tao na kung ginagawa, ba't papansinin ko yan? Ba't bibigyan ko pa ng tinapay yan? Ginawa na ko ng masama na eh. Tama? Ganun yung idea ng tao. Pero ang Diyos po, hindi yung ginawa. Bakos binigyan ka pa ng pabor. Kasi hindi po, all throughout this pandemic na nakalipas, gamitin na lang natin example po yun. All throughout this pandemic, ang laki ng pabor po sa atin ng Diyos. Paano nga nasabi, Pastor? Nandiyan po kayo nakaupo. Nakaupo po kayo ngayon dyan, wala kayo sa higaan. Wala kayo sa higaan na namumblema kayo kung anong i-oxygen sa inyo, namumblema kayo, naghahanap ng hospital. Wala po tayo dun. Ang tawag po dun, pabor ng Diyos para sa inyo. Pabor ng Diyos na nakakakain pa rin tayo. Diba? Minsan, di pa nga 3 beses, 4 na beses pa nga tayo nakakain minsan eh. Ang tawag po dun, pabor ng Diyos para sa inyo. At may mga bagay yung pinapanalangin, pabor ng Diyos po sa inyo yun. Diba? Ito po isa pang panghuli dyan. Anong biyaya, anong grace? Panghuli po, isang bagay na libreng kaloob. Ito yung kagandahan na itong biyaya eh. Walang hinihinging kapalit mula sa atin. Ang tawag po dyan, biyaya. Isang bagay na libre. Sa Pilipino culture, pag libre, maganda yan. Pinipilahan yan. Yun po ang biyaya din. Libre bigay din ng Panginoon. Ang problema lang, yan ang libre na parang ayaw tanggapin. Kasi hindi na uunawaan ng karamihan ng tao yung kagandahan ng biyaya at ibinibigay ng Diyos. Na ito ay hindi ka karapat-dapat, ito ay pabor sa'yo, at ito ay libre. Ang tanging kailangan mo na lamang gawin, kunin to. Dahil ko nga po sinasabi, pag may regalo po ako to, may regalo kong nandun dito. Sabi ko, merong isa dito si Tatay Berto. Ibibigay ko to para kay Tatay Berto. Sabi sa akin, Tatay Berto, sige lang. Sige lang. Tani, regalo po kayo para sa akin. Sige lang.
Tay, may regalo kayo sa akin dito. Okay lang. Tingin niyo po, makukuha ni Tatay Berto yung regalo ko para sa kanya. Tagsige naman siya. Nag-oo naman siya. Sumakain naman sa akin. Yun po yung problema ng karamihan sa maraming tao. We know how beautiful it is yung grace ng Panginoon. How wonderful, kung gaano man kaganda yung biyaya ang pinagkakalob niya sa atin ng Diyos. Kaso nga lang po, hindi natin kinukuha. Libre na nga eh. Kukunin mo na lang. Mamaya, okay lang Lord. Saglit lang Lord. Okay lang, alam ko yan Lord. Karamihan ng tao, ganun ang idea. Eh maging sa atin, marahil. Ganun ang nakikita natin. Lord, okay lang. Okay lang Lord. Kaya dako po tayo, ano ba yung tinutukoy dito? Sa binasa natin na paano o ano nga ba ang biyaya ng Diyos na tinutukoy dito sa binasa natin? Okay po, tatlong bagay po. Verse 2 and 3, sabi mo, ito babasahin ko po. Kaya pakipost na lang po, Pastor Christian, kung mapopost po. 1 Corinthians chapter 1, verse 2 and 3. Yan. Sabi dyan, para sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto, sa tunawag upang maging kabilang sa sambayanan ng Diyos, sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo, gayon din sa lahat ng tao na nasa lahat ng dako, na tumawag sa pangalan ni Jesucristo na ang Panginoon nating lahat. Unang bagay po na kailangan nating maunawaan. Maunawaan mong dahil sa biyaya niya, ako'y may kapayapaan. Meron tayong peace na tinatawag. Pag sinabi pong peace, ano po ba yun? Peace. Yun ba? Minsan dumaranas po tayo ng mga bagay-bagay sa buhay po natin. E may mga pagkakataon po na humaharap tayo sa mga sitwasyon na hindi natin lubos maisip marahil. Which leads us sa mga bagay po na hindi tayo makapag-isip ng tama. Tama. Baka mamaya nga lang, iniisip na rin, anong ulamin ko? Pag uwi ko, anong meron sa bahay? Bukas, next week, anong gagawin sa trabaho? Submitin ng mga grades namin, sa module, sa mga estudyante, sa trabaho, endo namin ngayon. Ang daming gumugulo. Which leads us sa ang daming bagay na bumabagabag sa atin. Pero alam niyo po, yung bagay na ginawa ng biyaya ng Diyos, binibigyan po tayo ng kapayapaan. Kapayapaan na rin makapag-isip ng tama. Kapayapaan na gumawa ng tama, gumawa sa ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya pala minsan din na kung titignan natin, kung walang kapayapaan, simple lang yun. Kung wala tayong kapayapaan sa mga bagay-bagay, baka hindi natin lubos na iisip yung biyaya ng Diyos na binibigay niya sa atin. So bakit di natin makita yung kapayapaan at dulot ng biyaya niya para sa iyo? Yung biyaya na yun na ipinagkakalob niya sa inyo, na pinagkakalob niya sa atin. So, bilang mga tandaan natin yung bagay na yun. Nakalakip ng kanyang ipinagkalob sa atin yung kapayapaan na yun. Yung peace. By the way, darating na naman po ang Pasko. Alam niyo po ba? Sabi ng Isaiah chapter 9 verse 6, He is the Prince of Peace. Doon pa lang, hindi pa lang ipinapanganak ang Panginoong Kristo. Sinabi na ng banal na kasulatan, yung darating na manlulubos, na magbibigay ng kaligtasan, magbibigay sa atin ng kapayapaan. Yung biyayang kaloob ng Diyos sa iyo, kasama nun,
yung kapayapaan na pinagkakaloob niya sa atin. Ito pong tandaan natin, hindi niya sinasabing mawawala yung bagabag mo. Isa kasi yun yung nami-misinterpret natin na mawawala yung bagabag natin. Hindi. Hindi mawawala yung problema mo, hindi mawawala yung pwede mong daanan na hindi maganda. Pero ang kagandahan, sabi niya, pagkakalooban kita ng kapayapaan. Kaya sabi niya sa English peace be with you through the grace of God. Yun yung bati ni Pablo kagad sa kanila Yung kapayapaan na yun. Binibigyan niya ng indication yung grace na tinanggap mo, yung biyayang meron ako, kalakip nun yung kapayapaan. Yung peace. Ang tanong po, ano yung pinagdadaanan natin yan? Nasa ang sitwasyon po kayo ngayon? Suko na? Give up na? Ayaw na? Tandaan po natin, yung biyaya ng Panginoon, kalakip nun, kapayapaan. Sumunod po, maunawaan mo nang dahil sa biyaya niya, ako'y may kaaliwan. So sinasabi din po dito, hindi yung kaaliwan na ano po ito kaaliwan na parang baril lang. Hindi po yun. Kaaliwan na kahit ikaw ay umaharap sa pagsubok, ikay nagagala. Pansinin niyo po yung karamihan ng mga mananampalataya na nakikita natin minsan. Diba minsan nakikita natin, bakit siya ganun? Nakakangiti pa rin siya, may problema na nga siya. Ang ganda pa rin ng ngiti niya, pareho lang naman kami ng sitwasyon. Kasi nauunawaan niya yung kaaliwan na kaloob ng biyaya ng Diyos. Kaya tayo bilang mananampalataya, kung ikaw sinasabi mo mananampalataya ako, dapat tayo nakakangiti sa problema. Di ba? Kailangan yung kaaliwan na yun. Kaaliwan na hindi tayo gagawa ng isang bagay na hindi maganda. Ibig sabihin, kaaliwan na hindi magkukompromiso na gumawa tayo ng mali. Minsan kasi pag yung kaaliwan na binasa natin sa mundo po, naglilid yun sa kasalanan. Pero yung biyaya ng Diyos, ang kalakip po nun, kaaliwan. Katuwaan sa mga bagay-bagay. Katuwaan, lalo higit sa mga bagay na pinagdadaanan po natin. Well, siguro marahil, nandyan po tayo ngayon sa pagkakataon na ang lungkot muna. Marahil ang sitwasyon natin, parang, Pastor, makakangiti pa ba ako dito? Lagi pong tandaan, may kaaliwang binibigay ang Diyos sa'yo. Lalo higit sa pamamagitan po ng salita niya. Kaya po, sinabi din ng salita niya, itong salita ng Diyos, thou shall not depart it out of thy mouth. Meditate it day and night. Kaya sinabi po ng Diyos, huwag mawawala sa ating itong salita ng Diyos. Na pagbulay-bulayan daw natin araw at gabi. Kasi bakit ito magbibigay kaaliwan sa atin? Hindi si TikTok, hindi si Facebook, hindi si YouTube. Minsan kasi doon natin kinuha yung kaaliwan Ganda kasi pero yung problema doon pa din. Nakakatawa sila, minsan makakakuha ka pa ng ibang kaalaman doon. Pero magandang pagkuhanan natin ng kaaliwan, lalong higit po ang salita ng Diyos. Pinagputos niya rin po yun And kalakip yun, lagi po natin kalakip yun nung biyayang kaloob ng Diyos sa'yo. Nung niligtas ka niya, kasama na po yun. Yung peace, yung kaaliwan na yan. And then ito yung panghuli na pinamaganda. 2 Corinthians chapter 5, verse 14 and 15.
Maunawaan mong nang dahil sa biyaya niya'y ako'y may kaligtasan. Biyaya lang po ng Panginoon yan. Hindi dahil magaling tayo, hindi dahil may kaya-kayanan tayo. Well, in fact, yung taga-Corinth Church, ang gagaling po nila. Talented itong mga ito eh. Pero carnal sila. Kaya pinapaalala ni Pablo yung biyaya ng Diyos. Tignan yung muli. Na yung dahil sa biyaya na yun, nagkaroon kayo ng kaligtasan. Ano po ulit ang biyaya? Bagay na hindi tayo karapat-dapat. Bagay na may pabor sa atin. Bagay na libreng kaloob sa atin. At ang Diyos po ang lahat ang nagbigay niyan. At kalakip nun, yung kaligtasang tinatamasa natin ngayon. Yung kaligtasang meron ka po ngayon, dahil po yan sa biyaya ng Diyos. Bakit tayo nakakaupo, nakakatayo, nakakapagsalita, at nakasumpong ng kaligtasan, at nagpapatuto sa harapan? Dahil lahat po yan sa biyaya ng Diyos. Ang tanong, ang magandang tanong, na-experience mo na ba yan? Naranasan mo na ba yan? Marami ang sagot mo, oo. Marami ang sagot mo, hindi. Marami ang sagot natin, hindi ko alam. Pero dalawang bagay lang po ang nais natin maunawa ng bawat isa. Na pag na-experience mo yung kaligtasan na yun, or hindi mo man na-experience kaligtasan na yun, kailangan mo maunawaan yung biyaya niya. Na kung gaano kalawak yung biyaya niya na yun, na kailangan nating makita yung kalakihan ng biyaya ng Diyos. Dalawang bagay po ang dapat nating gawin sa biyaya ng Diyos. Pastor Christian, papost nga po ako ng 2 Corinthians chapter 5 verse 15. Sabi po dyan, yan, chapter 15, yan, namatay siya para sa lahat, upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Ano ang dapat natin gawin sa biyaya ng Diyos? Mabuhay na ngayon para sa Kanya. Ako ay nabubuhay hindi para sa aking sarili, para kay Kristo na. Dahil sa biyaya na tanggap ko. So bawat gagawin ko na ngayon, para kay Kristo na. Anong ibig sabihin ng gagawin? Baka ang inisip natin, pagpunta lang ng church, mag-pray ako. Hindi po yun. Hindi lang dun yun. Pasimplihan natin. Sabi ng Bible, whether you eat or drink, do it for the glory of God. Pasimplihin pa natin. Sabi ng Psalms, whether you sit, stand, walk. Kailangan nagbibigay luwalhati daw sa Diyos. So, ibig sabihin na, sinasabi na, ngayong ako nakatanggap ng biyaya ng Diyos, ang buong pagkatao ko, ang buong gagawin ko dito, hindi na para kay BJ noon. Para sa Panginoon na yun. Amen. Kaya minsan, nakakahiya sa Panginoon. Na tayo tinubos niya at mabibigay natin yung... Kasi nakakalimutan natin yung kalagahan ng biyaya ng Diyos. Kayo po, tanungin ko kayo, sagutin niyo sa isipan niyo. Gusto po ba natin na yung ibibigay sa atin? Wala na kasing ibang gift, ito na lang. Hindi man lang pinag-isipan yung bibigay sa'yo. Bigyan niyo ako ng regalo, small na t-shirt. Gusto ko yun. Pero sa tingin niyo po, ma-appreciate ko, pero tingin niyo, payak ba yun? Bigyan niyo ako small t-shirt. Medium pa nga lang, putok na ako eh.
Kasi hindi ko naisip eh. Ito na nakita ko eh. Nakukuha niyo yung gusto ko sabihin? Minsan ganun din tayo sa Panginoon. Yung minsan okay lang ang okay na. Meron nga yung tanong eh, gaano ba ka-okay ang okay na? Minsan tanong ko rin sa sarili ko, Lord, okay na ba ang okay na po sa inyo? At nakakahiya sa Panginoon kung yung bagay na ibibigay natin is tira-tira lang. Ouch. Kasi bakit? Ang lawak po ng biyaya niya. Balikan natin ulit yung biyaya. Ano po yung biyaya ulit? Bagay na hindi tayo karapat-dapat. Bagay na pabor. Yung pala yung word na yun, no? Pabor para sa atin. At bagay na libre. Tapos ang return, okay na. Okay na the Lord. We should give our best sa Panginoon kasi He give His best para sa atin. Ang tawag doon, biyaya. Kaya sabi niya ngayon, mabuhay na ngayon para sa Kanya. Ang lalim po ng ibig sabihin nun. Ang ginamit ni Pablo term, namatay. Namatay na. Namatay siya para sa inyo, ngayon kayo mabuhay para sa Kanya na. Ang idea kasi, di ba minsan ang idea ng tao, sige, harap ako para kay Kristo, mamatay. Pero hindi niya gusto mamatay ka. Ang gusto niya, mabuhay ka para sa Panginoon sa bawat araw ng buhay natin. Hindi lang tuwing linggo po. O hindi tuwing may gawain lang, araw-araw, mabuhay ka para sa Panginoon. Mabuhay ka na ibibigay yung pinakang the best. Seguean ko lang po ng konti kasi nagtuturo po tayo sa IBN. Ay isang bagay po na pinag-aralan namin yung offering. Did you know, yung mga high priests, before they take the offering, they need to wash themselves 7 times. Maliligo lang na pag may dumi ng konti, ligo na naman ulit sila 7 beses. Kukuha lang po ng offering yun ha. Hindi pa natin pinag-usapan doon yung offering. So, pasok ka sa offering. Yung offering na ibibigay, kailangan walang bahay dungis. Unblemished. Eh, napaka-specific nung ibibigay na handog sa Panginoon. Ano bang pinapakita? Kailangan ba, Pastor, magdadala ko ng tupa? Hindi yun ang idea. The idea is yung perfection ng bagay na dapat ibinibigay natin sa Panginoon. It's really yung the best of the best. Kasi yun yung pinapakita dun eh. Na ibinibigay mo yung napaka-the best para sa Panginoon. And sa lahat ng bagay na ginawa ko ng Panginoon, sa biyayang ginawa niya, yun yung dapat natin gawin. Ibigay yung buhay mo. Yung the best sa buhay mo. Diba? Sabi, the best of the flock. Yun ang binibigay nila. So sa atin din, dahil naunawaan ko, nakita ko yung kagandahan ng biyaya ng Diyos, nagbibigay pala ng kapayapaan to, nagbibigay ng kaaliwan to, nagbibigay ng kaligtasan sa akin. Ngayon, in return, bibigay ko yung buhay ko para sa bagay na yun, sa Diyos na yun. Diba? Ito yung panguli. Maging daluyan ng biyaya ng Diyos sa iba. May magandang salin po, hindi ko makita yung magandang salin sa Tagalog eh. Sabi doon sa isang salin, sabi, nang tayo'y naranasan ninyo nang sa ganon maging kalakasan kayo sa iba. Ibig lamang pong sabihin yung biyayang natanggap natin, yung kaligtasan na meron tayo, yung biyayang na-experience nyo, hindi lamang po yan to keep. To share yan. Papasok tayo sa SSS. Hindi yung SSS na save, seated, satisfied. Hindi tayo pinanatiling nakaupo. Pag gusto tayo pinanatiling magbahagi ng biyaya ng Diyos. Kung gaano kalawak ang biyaya ng Diyos, na hindi tayo karapat-dapat, na tayo ay binigyan ng pabor ng Diyos, na tayo ay binigyan ng libreng kaloob ng Diyos. Biyaya.
So, hindi pala usapin dito na nahihiya ako, hindi yun. Yung pinanood nga natin si Cardo na pagkwekwentuhan natin. Di ba? O yung mga naghihiwalay sa mga showbiz, alam natin yun. How much more dapat to? Kasi bakit na-experience mo to eh? Pero tanong, na-experience ba natin? Naranasan mo ba? Di ba may lumang ang ilustrasyon eh. And kayo mag-a-attest nito. Mag-protest kayo na, di ba pag nanood tayo ng isang bagay na same nating pinanood, paglabas natin o pagkatapos ng bagay na pinanood natin, anong pinagkikwentuhan natin? Yung bagay na pinanood din. Ang galing naman nun. Ang ganda ng pagkakagamit nun. May part 2 pa yata yan. Kasi bakit na ko kwento? Kasi na-experience at something personal sa kanya. So yung bagay na kaligtasan, yung bagay na biyaya po ng Diyos na ipinagkaloob niya po sa atin. Kung yaman din lamang na sinasabi natin na experience ko po yan, Pastor. Noong April 12, 2002, tinanggap ko po kayo sa ganitong pagkakataon. Kinilala ko po kayo. So ibabahagi ko yun. Sabi ng verse, sabi dun sa ibang salin, nang sa ganun maging kalakasan sa iba. Malay mo, gamitin ng Panginoon yung bagay na yan para maligtas yung katabi mo. Malay mo, gamitin ng Panginoon yan para maligtas ang mahal mo sa buhay. Gamitin ng Panginoon para maligtas ang asawa mo, anak mo, kabahagi ng pamilya mo. Eh kung ikikip lang natin yan, ano mangyayari? So, hindi lang tayo niligtas ng Panginoon para sa ating sarili. Maibahagi din natin yung bagay. Yan ang kagandahan ng biyaya ng Diyos. Dito po ako mag-end sa ganitong tanong. Siguro marahil nandun tayo sa pag-iisip talaga namin. Na-experience ko na ba talaga? O may experience ko pa lang? Pero isang bagay po kasi, naniniwala po ako eh, na isang bagay na something na experience mo, na ibabahagi mo. At ang kalawakan ng biyaya ng Diyos ay dapat natin pong maibahagi. Hinanyahan ko po kayong tumayo. Ngayon po nalakita natin yung kalawakan ng biyaya ng Diyos. Ngayon nalaman natin na ako pala hindi karapat-dapat, pinaging dapat ng Diyos. Ako pala hindi karapat-dapat na pagkalooban ng Diyos, binigyan ako ng pabor ng Diyos. At higit sa lahat ang kagandahan sa biyaya ng Diyos, ito po ay libreng kaloob niya. Isang bagay po na pwedeng magawa ng isang taong tunay na nakaranas ng biyaya ng Diyos. Inyahan ko po kayong pumikit, sumaglit na manalangin. Mula sa pagkakapikit po natin, sa pagkakapikit po ninyo, maaari po bang pakisinasat natin yung bawat sa atin na yung kahalagahan ng biyaya ng Diyos, marahil hindi talaga natin naiintindihan eh. Pwede ba sa pagkakataon na to, kunin natin yung biyaya ng Diyos? Baka taga-oo lang tayo eh, oo lang tayo ng oo eh. Pero di talaga natin kinukuha yung biyaya ng Diyos. Kasi yun yung unang hakbang na kailangan natin gawin. Pwede ba sundan mo yung panalangin na to? Sabi mo, Panginoon, maraming salamat sa iyong biyaya. Sandaling ito, Panginoon, kinukuha ko ang pagkakataon para anyayahan ka sa aking puso, sa aking buhay, na manahan bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. At ako'y nananampalataya na ako yung ililigtas mula ngayon.
hanggang sa ikay dumating. Ikaw naman, mananampalataya. Yung biyaya ng Panginoon, naranasan mo na. Tanong, anong ginagawa namin dyan? Dapat nakikita natin na yung biyaya na yon ang magtutulak sa atin sa kapayapaan. Na magtutulak sa atin para magkaroon ng kaaliwan. Lalo higit sa mga pagdadaanan at dinadaanan natin ngayon. Kasi yung punto na pwede natin pagdaanan po ngayon, binigay na yung biyaya niya kung natangan. Kasi alam ng Diyos, dadaan ka sa pagsubok, dadaan tayo sa mga paghihirap, sa mga struggles, pero yung biyaya niya, binigay niya na simula nung tinanggap mo at kinilala mo siya. Kaya ikaw mananampalataya, tandaan mo yung bagay na yun. Tandaan mo yung araw na kinilala mo siya, sinabi mo, Panginoon, inanyayan kita sa buhay ko. Tinatanggap po kita, Panginoon. Yung araw na yun, ibinagkaloob niya na sa'yo yung biyaya niya. Kaya walang dahilan para tayo sumuko. Walang dahilan para tayo manghinawa. Walang dahilan para tayo tumalikod sa Diyos. Kasi binigay niya na yung biyaya niya sa atin. Titignan mo na lang, aalalahanin mo na lang muli. Lalong higit ngayon sa panahon natin. At dami mong pagdadaan, dami na natin pagdadaan. Pero yung biyaya ng Diyos na tinanggap mo noon, alalahanin mo. Kalakip mo ng kapayapaan, kalakip mo ng kaaliwan. Higit sa lahat, kalakip mo yung kaligtasang meron tayo. Hindi lang basta natin alalahanin yung bagay na yun. Bilang ikaw mananampalataya, mamuhay ka, mamuhay tayo para sa Panginoon. Ay yung buhay na yan, hindi na para sa iyo lang. Para na sa Diyos na tumubos sa iyo. Na ipinagkaloob niya yung biyaya niya para sa atin. We don't deserve it, hindi tayo karapat-dapat doon, pero binigay niya tayo. At ibinigay niya ito ng libre. Alahan natin yung bagay niya. Higit sa lahat, ang pinakamagandang bagay na gustong makita sa atin ng Diyos, hindi lang tayo mamuhay, maibahagi din natin yung biyaya ng Diyos na naranasan natin. Na meron tayo ngayon. May mga taong nilalapit sa iyo ang Panginoon. May mga taong ipinapaisip sa atin ng Panginoon. Yung biyaya ng Diyos na nasa iyo, ibahagi mo sa kanila. May mga kaibigan ka, may mga kamag-anak ka, may anak ka, may asawa ka, may katrabaho ka, may kaibigan ka, may kaklase ka, may kapitbahay ka na nakangailangan ng biyaya ng Diyos. Pwede ba yung mabahagi din natin sa kanila? Salamat, Panginoon, sa biyaya na iyong ipinaranas at patuloy na ipinararanas sa atin. Maraming salamat. Panginoon, maraming pagkakataon pwede kami sumablan. Maraming pagkakataon pwede kami malaglag. Pero huwag niyo po kaming hayaang mananatili doon. Tulungan niyo po kami patuloy na maisip, maalala namin ang kagandahan ng inyong biyaya sa buhay namin. Nang sa ganoon ito magtulak sa amin para gawin yung mga bagay na ipinapagawa mo po. Patuloy sa panalangin ng bawat isa ko pong kapatid, Panginoon, nandito. Malaya ka pong kumilos. Malaya mong ipagkaloob, Panginoon, ang patuloy na gandahan ng iyong biyaya sa amin. Maraming salamat po. Patuloy namin ibinabalik ang papuri at papasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Sige po, tayo po yung makakapunain.